Sa sandaling ito ay nagkakatitigan si Daesung at ang bagong nilalang sa kanyang harapan, at pagkalipas ng ilang sandali ay tinanong ni Daesung kung gumana ba ang kanilang plano. Nanatili namang hindi kumikilos ang nilalang sa kanyang harapan, pero pagkalipas pa ng ilang sandali ay nagsalita ito at tinanong si Daesung kung sino siya. Nagulat naman si Daesung sa tanong na ito at napatanong pa nga kung nagkaroon ba ito ng amnesia matapos silang magsanib ni Lucifer at ni Luthra. Sa kabilang banda, nang marinig ng nilalang na iyon ang sinabi ni Daesung, ay nagtataka niyang tinanong kung ano ang sinasabi nitong pagsasanib. Ngunit kalaunan ay napagtanto din niya na pansamantala siyang nahati sa dalawang persona. Hindi naman napinansin ni Daesung ang tungkol sa mga kaguluhan sa kanyang isipan, at sa halip ay sinabi sa kanya na nagkaroon sila ng kasunduan ni Lucifer, na kapag tinulungan niya siyang magsanib kay Luthra, ay tuluyan na siyang maglalaho. Sa pagkarinig naman nito, ay naunawaan na ng nilalang kung bakit siya nakikita ngayon ni Daesung, dahil karaniwang walang nakakakita sa kanya bilang isang totoong Diyos. Muli naman siyang tinanong ni Daesung tungkol sa kasunduan nila ni Lucifer, at kung maglalaho na ba siya gaya ng napag-usapan nila. Agad namang tumugon ang nilalang at sinabi na hindi siya maglalaho, dahil kung tutusin ang dahilan lamang kung bakit siya nakikita ngayon ay dahil mayroon pang parte ng kanyang kapangyarihan sa loob ng katawan ni Daesung. Kaya bukod sa kanya, ay wala ng ibang nilalang na makakakita pa sa kanya. Naiinis namang napapamura si Daesung at naisip na gaya ng kanyang inaasahan, ay hindi magiging ganoon kadali na sumunod sa kasunduan ang nilalang na ito. At dahil sa pagsasaisip ng bagay na ito, ay muli niyang ginamit ang kanyang kakayahan na save point para bumalik sa oras na kanyang itinakda. Pero habang ginagawa niya ito, ay bigla itong napigilan, kaya gulat na napatanong si Daesung kung ano ang nangyayari. Samantala, sa sandaling iyon ay nagsimula namang magkaroon ng malalakas na kidlat sa paligid, at dito ay galit na sinabi ng nilalang na ito na ang lakas ng loob ni Daesung na subukang ibalik ang oras sa harapan niya mismo. Pero sa kabila ng kanyang pagkabigo, ay muli niyang sinubukang ibalik ang oras gamit ang kanyang kakayahan. Ngunit paulit-ulit itong pumapalya, dahil dito, ay lalong nagalit ang nilalang at nagsimula nang maglabas ng kanyang kapangyarihan, at unti-unting binago ang kanilang paligid. At pagkalipas nga ng ilang sandali, ay natagpuan ni Daesung ang kanyang sarili na lumulutang sa gitna ng kalawakan. Kaya dahil dito, ay napatanong si Daesung kung dinala ba siya ng nilalang na iyon sa ibang dimensyon. Pero bago pa masagot ang kanyang mga katanungan, ay nakita niya ang isang napakalaking nilalang sa kanyang harapan na tila kumakatawan sa kalawakan. Sinasabihan si Daesung na magsalita at ipaliwanag ang kanyang sarili kung paano niya nagagawang ibalik ang oras kahit na siya ay isang munting alikabok lamang sa kalavakang ito. Hindi naman nabahala si Daesung, at sa halip ay ngumiti pa nga at sinabi sa nilalang na iyon na hindi niya iyon sasabihin sa kanya nang walang kapalit. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay labis na nagalit ang nilalang at sinabi kay Daesung na tuluyan na niya siyang wawakasan, dahil para sa kanya ay isa lamang siyang dumi sa universe na ito. Habang unti-unti namang pumapalibot kay Daesung ang kapangyarihan nito, ay galit na tinawag ni Daesung si Lucifer at sinimulang murahin. Sinasabi dito na magpakita sa kanya at tuparin ang kanilang kasunduan. Pero sa gitna ng kanyang paghihirap, ay biglang may lumitaw na panibagong nilalang sa pagitan nila ni Daesung at ng nilalang na iyon, pinipigilan ito sa kanyang balak gawin kay Daesung. Agad naman itong nakilala ni Daesung bilang ang kanyang magic book, at napaisip kung ano ang ginagawa nito. Maging ang Diyos ng kalawakan ay nakilala din ito, pero hindi katulad ni Daesung, ay sinabi niya na ito ang Diyos na nagmula sa Akashic Record. Habang pinakikinggan naman ni Daesung ang kanilang pag-uusap, ay napaisip siya tungkol dito, dahil noon ay iniisip niya na ang magic book na lagi niyang kasama ay isang replika lamang ng totoong Akashic Records. Samantala, nagpatuloy naman ang Diyos ng kalawakan at tinanong sa magic book kung siya ba ang nagbigay ng kapangyarihan kay Daesung para magawang maibalik ang oras. Agad namang kinumpirma ito ng magic book at sinabi pa niya na nagkakamali din siya sa kanyang mga sinasabi kanina, dahil ang sumisira sa universe na ito ay walang iba kundi siya mismo. Nagulat naman ang Diyos ng kalawakan sa revelasyong ito, at tinanong ang magic book kung totoo ba ang kanyang sinasabi.
Ipinaliwanag naman nito na noong nahati siya sa dalawang persona, ay patuloy itong nag-away, na naging sanhi ng maraming kaguluhan sa iba't ibang parte ng universe. At upang mapigilan ang pagkawasak na kanilang idinudulot, ay napili niya si Daesung upang maging kanyang kinatawan. Hindi naman naniwala ang Diyos ng kalawakan, sinasabing masyadong malaking kalokohan ang kanyang sinasabi na siya ang naging dahilan ng pagkasira ng universe na ito. Muli namang nagsalita ang Magic Book at sinabi na upang muling maibalik sa ayos ang buong kalawakan ito, ay kailangang muli siyang maging kanyang isipan. Nangatwiran naman ang Diyos na ito, sinasabing kahit nahati pa siya sa dalawa ay malabong mangyari na ang isang Diyos na katulad niya ay magdudulot ng pagkasira sa kalawakan ito. At kung may dapat sisihin pa nga, ay ito ay walang iba kundi siya na nangangalaga sa Akashic Records. Sa kabilang banda naman, si Daesung habang nakikinig sa pag-uusap nilang dalawa ay napapamura at tinatawag ang Diyos na iyon bilang lunatic, dahil kahit na sa kabila ng kanyang mga ginawa ay wala itong naalala na kahit ano, at tinatawag pa nga niya ang kanyang sarili na walang anumang kamalian. Pero sa kabila ng pag-iisip lamang nito, ay nabasa pa rin ng nilalang na iyon ang kanyang iniisip at pinatatahimik siya, sinasabing ang lakas ng loob niya na insultuhan ang isang Diyos na katulad niya. Labis namang nagulat si Daesung at hindi makapaniwala na kahit sa pag-iisip ng mga bagay na iyon ay naririnig pa rin ito ng nilalang na iyon. Kaya dahil dito, itinaas ni Daesung ang kanyang kamay at sinabi na alam na niya na sobra itong makapangyarihan, kaya pinapakalma niya ito. Pero sa halip na kumalma, ay nagpa siya ang Diyos ng kalawakan na wawasakin na niya ang buong universe na ito at bubuo na lamang ng isang bagong universe bilang kapalit. Hindi naman sumang-ayon dito ang Diyos mula sa Akashic Records at sinabi kay Daesung na sa mga susunod na sandali ay siya ang magiging kanyang isipan upang magtaglay siya ng higit na kapangyarihan para mapigilan ang Diyos sa kanilang harapan. Pagkasabi nga nito, ay sinimulan na nga ng Magic Book na gumawa ng spell. At sa paggawa nito, ay nakita ni Daesung ang isang notification na nagsasabing ang lahat ng kanyang mana ay bumalik na sa normal at lahat ng kanyang demon god form ay pwede na niyang gamitin. Magagamit na rin niya ang kanyang authority of time, ang authority of death, authority of life, authority of chaos, at authority of equivalent exchange. Pero sa lahat ng mga authority na kanyang nakita, ang mas tumawag ng atensyon ni Daesung ay ang authority of equivalent exchange. Dahil dito, ay bigla siyang tumawa na parang nababaliw, na labis din namang ikinamangha ng nilalang sa kanyang harapan, at iniisip na marahil ay nasaraan na ito ng ulo dahil sa kawalan ng pag-asa. Tinanong din niya ang nilalang mula sa Akashic Records kung talaga bang pipigilan niya siya, pero bago pa masagot ang kanyang katanungan, ay nagulat siya dahil biglang nagbago ang kanilang paligid at napunta sila sa isang di pamilyar na lokasyon sa kanya. Pero bago pa siya makakilos, ay narinig niya mula sa kanyang likuran si Daesung na sinasabing isarado na lamang nito ang kanyang bibig at tigilan na ang pagsasalita. Kasunod nito ay tumama sa kanyang mukha ang suntok ni Daesung na agad ding nagpa-address sa kanya. Sa puntong iyon ay naguguluhan pa rin ang Diyos na ito kung ano ang nangyayari, dahil ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong sakit bilang isang Diyos. Kaya habang tinitingnan niya ng masama si Daesung at iniisip kung ano ang ginawa nito, ay ngumiti naman ito pabalik sa kanya at sinabi na matagal na niya siyang gustong bugbugin ng husto. Kaya ginamit niya ang kanyang authority of equivalent exchange para tanggalin ang kanyang kapangyarihan, kapalit ng pagkawala rin ng sa kanya. Kaya ngayon, ay sinabi niya na magkakaroon na sila ng isang patas na 1 versus 1 na labanan, at wala rin siyang dahilan para magreklamo tungkol dito. Galit namang sinabi ng Diyos na iyon na imposibleng mangyari iyon dahil hindi niya magagawang tanggalin ang kapangyarihan ng isang absolute being na katulad niya. Pero sa kabila ng kanyang mga tantrums, ay agad na umatake si Daesung at tumama sa kanyang sikmura ang tuhod nito, na agad nagdulot ng matinding sakit para sa absolute being na ito. Sa kabilang banda, si Daesung naman ay tila ini-enjoy ang sandaling ito at patuloy na inaatake ang absolute being. Sinasabing sa pagkakataong ito, ay tuturuan niya siya ng leksyon para mabuhay na siya bilang isang matinong tao. At pagkasabi nga nito, ay tumama na sa mukha niya ang kamao ni Daesung, na agad din namang nagpabagsak sa kanya sa lupa at hindi na magawang makalaban pa.
Pagkatapos nito ay sinimulan siyang sipa-sipin ni Daesung, at habang ginagawa niya ito ay sinabi niya na kung wala itong kapangyarihan, ay wala rin siyang silbi. Kaya hinimok niya ito na tigilan na ang masyadong pagmamataas sa kanyang sarili, dahil ngayong wala na siyang kapangyarihan, ay para na rin siyang alikabok na katulad ng kanyang mga minamaliit. Habang ginagawa naman niya ito, ay muling nagpakita ang magic book at sinabi kay Daesung na gaya ng kanyang inaasahan, ay ipinapakita talaga ni Daesung ang kanyang sariling style pagdating sa pagtuturo ng leksyon sa isang absolute being na katulad nito. Pagkasabi naman nito, ay tinanong siya ni Daesung kung siya ba talaga ang totoong Akashic Records at hindi isang replika lamang. Nagsimula namang tumawa ang magic book at sinabi na gaya ng dati, ay talagang nakakatuwa talaga si Daesung. At sa pagsasabi nga nito, ay para na rin niyang kinumpirma ang tanong ni Daesung. Kasunod nito ay tinanong naman niya ang magic book kung ano ang dapat niyang gawin sa absolute being na ito. Bilang tugon, ay sinabi naman nito kay Daesung na nagawa na niya ang kanyang parte, at sa pagkakataong ito, ay siya naman ang kikilos. Abangan ang susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang episode na to, paki-like, comment at subscribe na din para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na to. Maraming salamat!